Paano kung ang taong nagmamahal sa iyo ang siya ring nakakait ng iyong kaligayahan? Iniwan niya ang lahat, ang marangyang buhay, ang nga anak, at ang kaligtasan para lang mahanap muli ang kanyang sarili. Bakit nga ba nagawa itong isang inang tulad ni Elena? Tunghayan natin. Inilapa ni Lita ang maliit na platito sa harap ko nang walang anumang salita. Maingat ang kilos niya, gaya ng dati, walang tunog ang tasa, walang kalansing ang kusara, walang kahit anong bakas ng pagmamadali. Pero kahit tahimik ang buong kusina, ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid namin. Parang may kung anong hindi sinasabi sa pagitan ng bawat paghinga. Parang may hukom na nakaupo sa tabing ng mesa at hinihintay kung anong mali ang gagawin ko. Nakatitig lamang ako sa itlog na malasado sa plato. Ang dilaw nito ay unti-unting dumadaloy sa gilid. Parang luhang ang isang nilalang na matagal nang pinipigilan ang pag-iyak. Sa tabi nito ay ang kanin, maputi, malambot, at walang kasalanan. Ngunit sa aking mamata ay tila nakatingin din ito sa akin. Parang sinasabi nitong, kumain ka, sundin mo, tumahimik ka. Ipinihit ko sa tuhod ko ang dulong aking saya. Lumang saya iyon, isa sa ilang damit na pinayagan nilang dalhin ko mula sa lumang bahay sa sakahan. Sabi ni Lita, masyado na raw kupas. Sabi ni Dante, baka mas maganda kung bumili na lang kami ng bago. Pero hindi nila alam na ang talang iyon ay may amoy ngang dating umaga, ngang lupa pagkatapos umulan, nang nga araw na nagigising ako hindi dahil may naguutos, kundi dahil gusto kong salubungin ang araw. Kanina pa kami ganito simula umaga. O marahil, matagal na kaming ganito. Simula na lumipa sila rito kasama ko. O simula nang sabihin nilang hindi ko na kaya ang lumang sakahan. O simula nang unti-unti nilang palitan ang tanong na, Inay, ano ang gusto ninyo? Nang pangungusap na, Inay, ito ang mabuti para sa inyo. Hindi ko alam kung kailan talaga nagsimula. Ang alam ko lamang, narito na ako ngayon, sa isang malinis na kusina na hindi ko na may tuturing na akin. Sa harap ng isang platitong mainit na hindi ko naman niluto, sa loob ng isang bahay na kay ganda sa paningin ng ibang ngunit sa akin ay masikip na parang kahon. Inayos ni Lita ang kaniyang buhok. Isang mabilis na kilos lamang iyon, ngunit sa akin ay parang tanda ang kaniyang pagkainip. Palagi siyang maayos, palaging nakasuklay, palaging mabango, palaging parang handa sa bisita kahit wala namang darating. Minsan naisip ko, kaya niya ba akong tingnan nang hindi ako nakikita bilang gawain sa listahan? Almusal ni Inay, gamot ni Inay, bintana ni Inay, upuan ni Inay, bantay ni Inay. Kumain ka na Inay, sabi niya, baka lumamig. Walang galit sa boses niya, wala ring lambing. Para lamang siyang nagbabasa nga kailangang bilhin sa palengke, itlog, bigas, sabon, gamot, pasensya. Tumango ako, hindi ako tumingin sa kaniya. Dahil alam ko na ang bawat galaw ko ay binabantayan. Kapag mabagal akong kumilos, iniisip nilang nanghihina ako. Kapag mabilis akong kumilos, iniisip nilang delikado. Kapag tahimik ako, iniisip nilang may iniinda ako. Kapag nagsalita ako, iniisip nilang nagrereklamo ako. Matanda na ako. Oh, may mga nakakalimutan ako. Minsan nalilimutan ko kung saan ko inilagay ang salamin ko. Kahit nasa ibabaw lamang palang ang mesa. Minsan nalilimutan ko kung nainom ko na ba ang bitamina ko, pero hindi ko nakakalimutan kung sino ako. Hindi ko nakakalimutan ang pangalan ko. Hindi ko nakakalimutan ang tunog ng boses ni Manuel kapag tinatawag niya akong Elena mula sa likod ng bahay. Hindi ko nakakalimutan ang lupa namin, ang kusina namin, ang amoy ng sinay na ako mismo ang nagbanlawng bigas. Ngunit sa bahay na ito, tila lahat ng nalaman ko tungkol sa sarili ko ay kailangang patunayan araw-araw. Ulyanin na ba ako? Tanong ko sa sarili ko. O matigas lang ang ulo? Gaya nga madalas nilang iniisip, ang bahay na ito ay masyadong malinis para sa akin. Masyadong maputi ang magadingding, masyadong makintab ang sahig, masyadong tuwid ang magamit. Ang bawat unan ay may tamang anggulo, ang bawat baso ay may puwesto. Ang bawat bintana ay laging nakasara upang hindi pumasok ang alikabok, ang hangin, at marahil pati na rin ang buhay. Sa lumang bahay namin ni Manuel, ang alikabo ay hindi kaway. Bahagi iyon ng pahinga ng tahanan. Ang puti sa sinalas ay tanda na may nilakat ka. Ang dahon sa sahe ay tanda na may punong malapit. Ang kalawang sa hawakan ng pinto ay tanda na matagal na itong binubuksan at isinasara ng nga kamay na may kuwento. Dito, ang lahat ay tila bago, ngunit walang kaluluwa. Narinig ko ang mabibigat na yaba ni Dante pababa ng hagdan. Kilala ko ang hakbang ng anak ko kahit hindi ko siya makita. Noong bata pa siya, magaang ang takbo niya, laging may kasamang sigaw na, Inay. Ngayon, mabigat na ang bawat yapak, parang laging mahinahabol, laging may inaayos.
Laging may pasan na hindi niya pinapakitang masakit. Lumapit siya mula sa likuran ko at ipinatong ang kamay sa aking balikat. Uminom ka na bang gamot, inay? Tanong niya. Dapat ay nagbigay yon ng init. Dapat ay nagpaalala yon na may anak akong nagmamalasakit. Ngunit sa sandaling iyon, ang palat niya ay parang maliit na timbang na dumagdag sa aking katawan. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Mahal ko si Dante. Mahal ko siya mula sa unang iyak niya hanggang sa unang hakbang niya. Mula sa unang sugat sa tuhod hanggang sa unang araw niyang umalis para magtrabaho sa Maynila. Mahal ko siya sa paraang walang hanggan. Ngunit minsan, ang pagmamahal ng anak ay nagiging tali kapag hindi na nito naririnig ang pahinga ng ina. Tumangho ako. Oh, sigurado? Isang maliit na tanong, ngunit tumama iyon sa dibdib ko. Sigurado, sa buong buhay ko, ako ang sigurado para sa kaniya. Ako ang siguradong may pakain kapag umuwi siya. Ako ang siguradong gising kapag nilalana siya. Ako ang siguradong may nakatagong para sa kaniyang baon kahit wala na akong pambili ng bagong sinelas. Ngayon, sa edad kong ito, kailangan kong patunayan na sigurado ako kung nakainom ba ako ng gamot. Sigurado ako, mahina kong sagot. Tumingin siya kay Lita. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tingin iyon ay tila nagsasabing, bantayan mo pa rin. Tinulungan niya akong ilapit ang basong tubig. Hindi ko hiningi ang tulong niya. Kaya ko pa namang kunin ang baso. Nanginginig man ng bahagya ang kamay ko. Akin pa rin iyon. Ngunit bago ko pamayangat, nasapalan na niya ang baso at inilapit sa akin. Dahan-dahan lang, inay, sabi niya. Dahan-dahan. Iyan ang salita nila para sa akin. Dahan-dahang kumain. Dahan-dahang tumayo. Dahan-dahang magsalita, dahan-dahang mabuhay, hanggang sa halos hindi ko na maramdaman na nabubuhay pa ako. Nang umalis si Dante para pumasok sa opisina, naiwan ang katahimikan sa bahay na parang isang bisitang hindi umaalis. Nakabukas ang telebisyon, ngunit wala namang nanonood. Mga mukha sa screen, mga tawanan, mga kantahan, mga balitang mabilis magpalit. Lahat iyon ay tuno lamang, tulad ng ugong refrigerator at malayong ingay ng sasakyan sa kalsada. Tumayo ako mula sa upuan. Maingat. Dahan-dahan, gaya ng gusto nila. Lumakad ako patungo sa bintana at hinawakan ang jilid ng kurtina. Manipis ang tela, maputi rin, walang bahid, walang amoy. Hinila ko iyon ng kaunti upang silipin ang labas. Gusto ko lamang makita ang araw. Gusto ko lamang malaman kung maliwanag ba, kung may dumaan bang aso, kung may batang nagbisikleta, kung gumagalaw pa ba ang mundo sa labas ng bahay na ito. Hindi ko pa ganap na nabubuksan ang kurtina nang marinig ko ang boses ni Lita. Inay, huwag po, sabi ni Dante, huwag mo nang buksan, baka maalikabukan kayo. Binitawan ko ang kurtina. Maalikabukan, noong kabataan ko, ang alikabok ay dumidikit sa paa ko habang naglalakad ako sa pilapil. Dumidikit iyon sa laylayan ng saya ko kapag naglilinis ako ng palay. Dumidikit iyon sa makamay kong nagtatanim. Hindi ako pinatay nga alikabok. Pinatibay ako nito. Ngunit dito, ang alikabok ay dahilan upang isara ang mundo. Bumalik ako sa aking upuan. Paborito raw nila iyon para sa akin dahil malambot, mataas ang sandalan, at hindi ako madaling mahuhulog. Ngunit sa akin, iyon ay parang trono ng isang reyna na wala ng kapangyarihan. Nakaupo ako ron, ligtas sa mata nila, ngunit nakakulong sa loob ng sarili kong katahimikan. Inabot ni Lita ang remote control at inilipat ang palabas. Isang noontime show na puro tawanan. Ang nga tao sa screen ay tumatawa ng malakas. Halos mapasigaw sa saya. Tumingin ako sa kanila at naisip kong kung maririnig nila ang katahimikan. Sa loob ng dibdib ko, baka tumigil sila kahit sandali. Maglilinis lang ako, inay, sabi ni Lita. Tumango ako. Habang nagwawalis siya sa kabilang bahagi ng bahay, pinakinggan ko ang tunog ng walis sa sahig. Swish, swish, swish. Parang binubura niya ang bawat bakas ng kahapon. Parang ayaw niyang may matira sa bahay na ito na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit may mga alaalang hindi nawawala sa walis. May mga boses na hindi natatakpan ng sabon. May mga pananabik na hindi napapahinang ng malinis na sahig. Sa tanghali, muling inihain ang pagkain. Gulay na nilaga hanggang halos mawalan ng kulay. Isda na tinanggalan ng tini bago pa makarating sa plato ko. Kanin na malambot upang hindi raw ako mahirapan. Lahat ay ligtas. Lahat ay madali. Lahat ay para sa akin. Ngunit ang lahat ng para sa akin ay hindi ko pinili. Kumain ako ng dahan-dahan. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil iyon na lamang ang bahagi ng araw na tila akin. Sa bawat subo, pinahahaba ko ang oras. Ang pagkain, kahit walang lasa, ay nagiging dahilan upang hindi nila ako kausapin. Kapag kumakain ako,
Wala silang tanong, hindi nila ako pinapaalalahanan, hindi nila sinasabing mapahinga, kaya kahit mapakla ang saba, nilalasa ko ang bawat sandali ng katahimikan. May nakita akong langgam sa gilid ng mesa. Maliit, itim, at matapang. Naglalakad ito sa makintap na ibabaw, tila hindi natatakot na mahuli. Napangiti ako ng bahagya. Sa maliit na nilalang na iyon, nakakita akong galayaan. Wala siyang anak na nagsasabing delikado ang mundo. Wala siyang manugang na nagsasarado ng kurtina. Wala siyang gamot na kailangang inumin sa eksaktong oras. Pumupunta siya kung saan may pagkain, kung saan may landas, kung saan dinadalangan niyang munting katawan. Hinayaan ko siyang makatawid bago pa siya mapansin ni Lita. Pagkatapos ng tanghalian, inakay niya ako papunta sa sala. Magpahinga po kayo, inay. Ang ibig sabihin nun ay, umupo ka rito at huwag kang gagawang kahit ano. Sumandal ako sa sofa. Malambot ang unan, ngunit malamig sa pakiramdam. Napatingin ako sa refrigerator. Nakadikit doon ang nga papel, listahan ang bibilhin, schedule ang gamot, numero ang doktor, maliit na resibo, at isang larawan ni Dante kasama si Lita noong bakasyon nila. Wala ang mukha ko ron, hindi naman sa gusto kong nakadikit ang litrato ko sa ref. Ngunit sa bahay na tinitirhan ko ngayon, parang bisita ako sa buhay ng sarili kong anak. Napapikit ako. At sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang lumang bahay. Nakita ko si Manuel sa maliit naming kusina. Nakasuot siyang kupas na kamiseta. Nakaupo sa bangkong kahoy habang hawak ang tasang kape. Umaga nun, may tumutuktok na lumang radyo sa sulok, mahina lamang dahil ayaw niyang gisingin si Dante. Bata pa si Dante nun, tulog sa banig, nakabuka ang bibig, pagod sa kakalaro noong nakaraang araw. Anong gusto mong itanim sa kabilang bahagi ng lupa? Tanong ni Manuel sa akin. Hindi niya sinabing, ito ang itatanim natin. Hindi niya sinabing, mas alam ko. Tinatanong niya ako. Laging ganun si Manuel, kahit simple ang tanong. Pinapaalala nitong may tinik ako sa mundong binuo namin. Mais, sagot ko nun. Kailangan natin ng mais. At siguro kaunting talong sa tabi. Ngumiti siya. Kung gusto mong ang talong. Napakaliit na bagay. Ngunit sa dami ng taon na lumipas, iyon ang magabagay na pinakamasaki alalahanin. Hindi ang malalaking pangako, hindi ang maga-espesyal na okasyon, kundi ang simpleng pagtatanong. Ano ang husto mo, Elena? Iyon ang tanong na matagal ko nang hindi naririnig. Nagising ako sa hapon na medyo mabigat ang dibdib. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulog. Sa bahay na ito ang tulog ay hindi pahinga. Ito ay pagtakas. Ngunit kahit sa pagtakas, may hangganan. Pagmulat ko, nandun pa rin ang puting kisame, ang saradong bintana, ang telebisyong umaandar, at ang pakiramdam na may naghihintay na muling magsabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Dumating si Dante bago maghapunan. Narinig ko ang susi niya sa pinto, ang pagbukas ng gate, ang pag-ubon niya bago tuluyang pumasok. Dati, kapag umuwi siya, ako ang unang bumabangon. Kumain ka na? Ang tanong ko nun. Ngayon, siya ang nagtatanong niyon sa akin. Kumusta si inay? Tanong niya kay Lita, na parabang wala ako sa silid. Nakapapahinga. Kumain naman, sagot ni Lita. Ako ay nakaupo lamang sa sofa ilang hakbang mula sa kanila. Nakikita ko sila, naririnig ko sila. Ngunit sa kanilang usapan, ako ay parang ulat, parang pasyente, parang bagay na kailangang i-check. Hindi siya nagbukas ang bintana. Sinubukan niya kanina, pero napigilan ko. Napapikit ako. Hindi ako bata. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako lihim na panganib sa sarili kong tahanan. Gusto ko lamang makita ang araw. Sa hapunan, sabay-sabay kaming kumain. Ngunit hindi iyon tulad ng dati naming hapunan sa lumang bahay, kung saan nagsasalitan kami ng kuwento at minsan ay nagtatawanan kahit sa walang kabuluhang bagay. Dito, ang hapag ay parang mesa sa opisina. Mayos ang pinggan, mayos ang baso, mayos ang tono, ngunit walang init. May appointment kayo sa doktor sa Biyernes, sabi ni Dante habang naghihiwang ng ulam. Hindi niya tinanong kung gusto kong pumunta. Ipinaalam lamang niya. Bakit? Tanong ko. Check up lang ginay, para sigurado. Sigurado saan? Nakatinginan sila ni Lita. Para sa kalusugan ninyo, sagot niya. Tinignan ko ang ulam sa plato ko. Hindi lamang katawan ang may sakit, Dante. Tumigil ang kutsara niya sa ere. Ano pong ibig ninyong sabihin? Wala akong isinagot. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil pagod na akong isalin ang kalungkutan sa masalitang hindi naman nila pinakikinggan. Pagkatapos ang hapunan, na kunwari akong pagod, hinayaan kong ihatid ako ni Lita sa aking kwarto, ngunit nang marinig kong bumaba siya muli, dahan-dahan akong lumabas.
Alam ko ang sahi na umiingi, kaya iniwasan ko ang bahaging iyon. Alam ko kung saan nakalagay ang susi sa maliit na tarangkahan sa likod. Hindi pa naman nila naisip na palitan ang puwesto nito. Marahil, sa isip nila, hindi na ako marunong magdesisyon ng palihim. Binuksan ko ang tarangkahan at lumabas sa maliit na bakuran. Malamig ang hangin, hindi masyadong malamig, ngunit sapat upang dumampi sa pisngi ko na parang kamay ng isang matagal ko ng kaibigan. Tumingala ako sa langit. May ilang bituin, mahina ngunit naroon. Ang buwan ay nakatago sa likod ng manipis na ulap. Sa loob ng ilang sandali, walang nagtatanong kung nainom ko ang gamot ko. Walang nagsasabing bawal ang lamig. Walang nagsasabing para sa ikabubuti ko ang manatili sa loob. Huminga ako ng malalim. Iyon ang una kong malalim na hinga sa buong araw. Sa maliit na sulok ng bakuran, naramdaman ko ang buong bigat ng aking kalagayan. Ang pagmamahal nila ay totoo. Hindi ko iyon itinatanggi, ngunit minsan, ang pagmamahal na walang pakikinig ay nagiging pader. Ang pag-alaga na walang respeto ay nagiging kulungan. At ang bahay, gaano man kaganda, kapag wala kang karapatang buksan ang bintana, ay hindi tahanan. Tumulo ang luha ko bago ko pa ito mapigilan. Pinahit ko iyon agad, na para bang may makakakita. Inay? Napatigil ako. Nasa likod ko si Dante. Lumapit siya, balot ng pag-aalala ang muha. Hindi galit ang una kong nakita sa kaniya. Takot. Tunay na takot. Baka hamugan kayo rito, sabi niya. Alam ninyong bawal sa inyo ang malamig. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, ang boses niya ay parang boses ng isang pinto na muling nagsasara. Sandali lang naman ako, sabi ko. Pero delikado, inay. Puwede kayong madulas. Puwede kayong sipunin. Puwede rin akong mabuhay. Dante. Natigilan siya. Hindi niya siguro inaasahan iyon. Wala naman akong ginagawang masama. Dagdag ko. Nakatayo lang ako sa labas. Lumambot ang mukha niya, ngunit hindi ang paninindigan. Hinawakan niya ang aking braso. Marahan ngunit tiyak. Pasok na po tayo. Sumunod ako. Hindi dahil naniniwala akong tama siya, kundi dahil pagod na akong ipaglaban ang 5 minuto negehangin. Habang inaakay niya ako pabalik sa bahay, naramdaman kong bawat habang papaso ay parang pagbawi sa munting kalayaang ninakaw ko mula sa gabi. Inihatid niya ako sa kwarto. Inayos niya ang kumot. Hinalikan niya ako sa pisngi. Mahal ko kayo, inay, sabi niya. At doon ako pinakamasaktan, dahil alam kong totoo iyon. Mahal din kita, sagot ko. Nang isara niya ang pinto, naiwan ako sa dilim. Hindi ganap na dilim, dahil may munting ilaw sa tabing ang kama. Pinilit nilang ilagay iyon upang hindi raw ako matisot kapag bumangon ako sa gabi. Ngunit sa akin, iyon ay parang mata na hindi natutulog. Umiga ako, ngunit hindi agad dumating ang antok. Sa kisame, nakita ko ang mataon. Ang batang si Dante na umiyak dahil nadapa. Ang binatang si Dante na ayaw umalis sa sakahan pero kailangan. Ang lalaking si Dante na nagsusumikap upang bigyan ako ng magandang buhay. At ang matandang si Elena, nakahiga sa isang kama na hindi niya pinili, nahihintay ngang umaga na alam niyang magsisimula muli sa itlog, gamot, at pangungusap na, para ito sa ikabubuti mo. Mahigpit kong hinawakan ang kumot. Iyon na lamang ang bagay na maaari kong hawakan ng walang pahintulot. Kinabukasan, nagsimula ang araw sa parehong tunog, kalansing ang pinggan, mahinang yabak ni Lita, at pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Gising na po ba kayo, inay? Nakapikit pa rin ako, ngunit hindi ako tulog. Matagal na akong gising, nakikini sa bahay na kumikilos bago pa ako payagang gumalaw. Gising na, sagot ko, tutulungan ko na po kayong bumangon. Kaya ko. Saglit siyang tumahimik. Alalay lang po. Alalay. Isa na namang salitang parang lambing ngunit may nakatagong kontrol. Bumangon ako ng mag-isa bago pa niya ako mahawakan. Nakaramdam ako ng bahayang kirot sa tuhod, ngunit tiniis ko. Hindi dahil ayaw kong humingi ng tulong, kundi dahil gusto kong maalala ng katawan ko na kaya pa nitong sumunod sa akin. Sa kusina, nandun na ang almusal. Itlog na malasado. Malambot na kanin. Isang maliit na tasang kape na halos tubig na lamang dahil sabing doktor bawal daw sa akin ang masyadong matapang. Tumingin ako sa tasa. Noong kasama ko si Manuel, sabi ko, malakas ang kape namin. Ngumiti si Lita ng pilit. Iba na po kasi ngayon, inay. Oh, iba na nga ngayon. Iba na ang lahat. Ang kape ay mahina. Ang bintana ay sarado. Ang tinik ko ay bihirang gamitin. Dumating si Dante mula sa hagdan. Hawak ang cellphone at nakasimangot. May meeting ako ng maga. Sabi niya kay Lita. Pakisigurado na mainom ni inay ang gamot pagkatapos kumain. Naroon ako. Nasa mesa. May hawak na kutsara.
Humihinga. Ngunit ang utos ay dumaan sa ibabaw ko at napunta kay Lita. Tante, tawag ko. Lumingon siya. Opo inay. Ako ang inom gamot. Hindi si Lita. Napatingin siya sa akin. Hindi niya alam kung biro ba iyon. Ngunit hindi ako nakangiti. Alam ko po, sabi niya, lumapit at hinalikan ako sa no. Nag-alala lang ako. Alam ko. At iyon ang sumpang buhay ko ngayon. Alam ko. Alam ko mahal nila ako. Alam ko nag-aalala sila. Alam kong hindi nila sinasadyang saktan ako. Alam kong pagod si Dante. Alam kong ginagawa ni Lita ang kaya niya. Alam ko ang lahat ng dahilan nila. Ngunit alam din ba nila ako? Pagkalis ni Dante, sinubukan kong tulungan si Lita sa pahuhugas ng pinggan. Kinuha ko ang isang plato mula sa lababo, ngunit agad niya itong inagaw na marahan. Ako na po inay. Baka madulas, isang plato lang. Ako na po, tumayo ako roon. Basang kamay sa hangin. Parang isang batang napagalitan dahil humawak ng bawal. Dati, buong pamilya ang pinapakain ko. Sabi ko, tumigil siya saglit. Alam ko po. Hindi mo alam. Napalingon siya. Hindi ko itinuloy. Ang nasalitang ganun ay may kakayahang manakit. At kahit nasasaktan ako, hindi ko gustong manakit. Kaya bumalik ako sa sala at naupo sa aking upuan. Muli, lumipas ang umaga sa mabagal na paraan. Ang telebisyon ay nagsalita para sa akin. Ang orasan ay tumita na parang pinapaalala na ang oras ay umusat kahit nakaupo lamang ako. Minsan, naririnig ko ang tawanan ng magabatang dumaraan sa labas. Tumatayo sana ako upang sumilip, ngunit naalala ko ang bintana. Naalala ko ang boses ni Lita. Kaya nananatili akong nakaupo. Sa tanghali, dumating ang tawag mula kay Dante. Sinagot ni Lita sa kusina. Oh, kumain naman siya. Oh, nainom ang gamot. Oh, nasa sala lang. Hindi lumabas. Ako ba ay tao ulat sa seguridad? Sa hapon, humiling ako ng kape. Binigyan na po kayo kaninang umaga. Sabi ni Lita. Kaunti lang. Baka tumaas ang presyon. Lita, isang higop ng matapang na kape ay hindi papatay sa akin. Nalaki ang mata niya sa tono ko. Marahil bihira niya ako marinig na ganon. Hindi siga, ngunit buo. Matagal nang hindi buo ang boses ko sa bahay na ito. Hindi ko po kayo pinipigilan dahil gusto ko, sabi niya. Ayoko lang mapagalitan ni Dante kung may mangyari sa inyo. At doon ko naunawaan ang isa pang bahagi ng kulungan. Hindi lamang ako ang nakakulong, si Lita rin. Nakakulong siya sa takot na masisi. Si Dante, nakakulong sa takot na mawala ako. At kaming lahat, nakakulong sa isang pagmamahal na hindi marunong maktiwala. Walang mangyayari sa akin dahil lang uminom akong kape, sabi ko. Hindi siya sumagot. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, nagdala siya ng kalahating tasa. Hindi matapang gaya ng dati, ngunit mas mabango kaysa sa karaniwang ibinibigay niya. Tinanggap ko iyon na parang maliit na tagumpay. Habang iniinom ko ang kape, naalala ko muli si Manuel. Nung huling buwan niya sa mundo, mahina na rin siya, payat na, madalas hingalin. Ngunit kahit ganun, hindi ko siya kailanman tinanong ng paulit-ulit kung sigurado ba siyang kaya niya. Hindi ko siya pinagbawalan tumingin sa labas. Hindi ko siya tinanggalan ng karapatang pumili. Isang gabi noon, gusto niyang lumabas sa branda. Malamig, sabi ko. Alam ko, sagot niya. Pero gusto kong marinig ang kulilig. Kumuha ako ng kumot at ibinalabal sa kaniya. Umupo kami sa labas ng walang salita. Alam kong delikado. Alam kong mahina siya. Ngunit mas alam kong tao pa rin siya. Hindi lamang katawan na kailangang ilitas. Kaluluwang kailangan ding makahinga. Bakit hindi iyon maunawaan ni Dante? O baka ako ang nakamali? Baka dahil hindi ko siya tinuruang harapin ang pakawala. Buong buhay ko, pinotektahan ko siya sa gutom, sa takot, sa hirap. Baka ngayon, ang alam niya lamang ay protektahan ako pabalik. Ngunit ang pagprotekta niya ay tulad ng pahawak sa ibon upang hindi makalipat palayo ligtas nga sa bagyo. Ngunit durok ang pakpak. Kinagabihan, matapos ang isa na namang hapunang puno ng maingat na salita, narinig ko silang nag-usap ni Lita sa kusina. Hindi nila alam na gising pa ako sa sala. Mahina ang boses nila. Ngunit sa tahimik na bahay, malinaw ang bawat salita. Hindi pwedeng pabayaan. Dante, sabi ni Lita. Kanina gusto na namang magugas ng pinggan. Kahapon lumabas sa likod. Alam ko, sagot ni Dante. Hindi ko alam kung paano pa siya alagaan nang hindi siya nagagalit. Baka kailangan na nating kumuha ng sama niya sa araw. O baka mas mabuti kung tumigil siya. Kung ano? Tanong ni Dante. Wala. Ngunit alam ko ang hindi niya tinuloy. Alam ko ang lugar na iniisip ngam gataw kapag ang matatanda ay nagiging masyadong mabigat para sa bahay. Isang institusyon.
Isang tahanan ng matatanda, isang kuwartong may kama at iskedul, isang lugar kung saan ang buhay ay mas maayos, mas ligtas, mas patay. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa halip, binuksan ko ang maliit na cabinet sa aking kuwarto. Nandun ang magamot ko, maayos ang pagkakalagay. Tableta para sa presyon. Tableta para sa sakit ng kasukasuan. Bitamina. Reseta. Lahat ay may label. Lahat ay may oras. Tinignan ko ang nga ito at naisip. Ito ba ang sukatan ng natitira kong buhay? Umaga. Puting tableta. Tanghali. Dilaw. Gabi. Kalahating asul. Ilang araw pa. Ilang buwan. Ilang taon. At sa bawat araw, sino ang magpapasya kung kailan ako pwedeng tumawa, lumabas, uminom ng kape, o magbukas ng bintana? Kinabukasan, sumabo ang lahat dahil sa isang maliit na bagay. Hinahanap ni Lita ang gamot ko para sa high blood. Nasa mesa raw niya inilagay, hindi niya makita. Nataranta siya, tumawa kay Dante kahit nasa opisina pa ito. Pagdating niya, halatang nagmamadali, pawisano, may halong takot at pakainis. Inay, kinuha ninyo ba ang gamot? Tanong niya. Nasa kabinet, sagot ko. Wala roon, tininyan na ni Lita. Kung wala roon, baka nailipat niya. Hindi ito biro, inay. Tinignan ko siya, ang anak ko, ang batang minsang nanginginig sa takot kapag kumukulog. Ang binatang minsang umiyak nang mamatay ang ama niya. Ngayon nakatayo sa harap ko na parang ako ang bagyong kailangan niyang pigilan. Hindi ako nagbibiro, sabi ko. Bakit hindi ninyo nalang sabihin kung kinuha ninyo? Baka nakalimutan ninyo lang kung saan ninyo nilagay. Ang salitang nakalimutan ay pumatak sa pagitan namin na parang bato. May mga nakakalimutan ako, sabi ko. Pero hindi lahat. Napahawak si Lita sa gilid ng mesa. Dante, baka dapat talaga nating. Huwag ninyo akong pag-usapan na parang wala ako rito. Sabi ko, tumahimik sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, hindi ako nagbulong, hindi ako yumuko, hindi ako ngumiti upang matapos na ang usapan. Tumayo ako, kahit sumakit ang tuhod ko. Humawa ako sa likod ng upuan at hinarap silang dalawa. Ang may sakit dito, sabi ko, hindi lang ang katawan ko, ang may sakit ay ang buhay na ginawa ninyo para sa akin. Namutla si Dante. Inay, hindi ako gamit na kailangang itago sa malinis na estante. Hindi ako bata na kailangang pagbawalan sa lahat. Hindi ako pasanin na kailangang ila tuwing tanghali. Ako ang ina mo, Dante. Ako si Elena. May gusto ako. May ayaw ako. May takot ako. May alaala ako. At may karapatan pa rin akong pumili kahit nangingini na ang kamay ko. Hindi kumibo si Lita. Si Dante naman ay napayuko. Ngunit hindi sapat upang marinig ako ng buo. Ginagawa namin ito dahil baka mapahamak kayo, sabi niya. Hindi ninyo ba naiintindihan? Kapag may nangyari sa inyo, ako ang mawawasak. Ako ang sisisihin ko. Hindi ko kayang mawala kayo, inay. Dun lumambot ang puso ko. Dahil sa likod ng kontrol niya, nakita ko ang batang si Dante. Takot. Walang laban sa posibilidad ng pakawala. Ngunit kahit nanawa ako, hindi sapat ang awa upang isuko ko ang natitirang ako. Anak, sabi ko, mas mahina ngunit malinaw. Hindi mo ako maililitas sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkuha sa akin ng buhay. Parang may nabasa sa kusina. Walang nahulo na baso? Ngunit naramdaman kong may lamat na sa pagitan namin. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Dahan-dahan akong bumalik sa aking kuwarto. Isinara ko ang pinto. Hindi upang magtago, kundi upang marinig ko ang sarili ko. Sa loob. Naupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot lamang. Dahil sa lakas ng salitang matagal kong kinimkim. Umiyak ako, ngunit tahimik. Ang hikbi ay lumalabas na parang hangin mula sa lumang bintana. Hinawakan ko ang dibdib ko at bumulong. Elena, narito ka pa. Matagaw kong gichinichigan ng gilumang gibeg sa ilaling ng aparador. Dinala ko iyon nang lumipat ako rito. Hindi nila pinansin. Para sa kanila, isa lamang iyong lumang bag na punong walang kwentang bagay. Ngunit para sa akin, naroon ang natitirang piraso ng aking dating buhay. Lumang pitaka, panyo ni Manuel, maliit na rosaryo, ilang perang itinago ko sa pagitan ng ngalumang resibo, at litrato naming dalawa sa harap ng sakahan. Kinuha ko ang bag, hindi mabilis ang kilos ko. Hindi ako bida sa pelikulang biglang tatakbo palayo. Ako ay matanda, masakit ang tuhod ko. Mabagal ang pahinga ko kapag kinakabahan. Ngunit bawat bagay na inilalagay ko sa bag ay parang pagbabalik ng isang bahagi ng sarili ko. Isang saya. Isang dusa. Ang pitaka. Ang litrato ni Manuel. Ang gamot,
Dahil hindi ako hangal. Alam kong kailangan ko pa ring alagaan ang katawan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang magdadala ang gamot ko. Ako ang magpapasya kung kailan inom. Ako ang magbubukas na bota. Hindi ako alis dahil may tiya akong pupuntahan. Alis ako dahil hindi na ako maaring manatili sa isang lugar kung saan ang aking presensya ay unti-unting nagiging sagabal sa sarili kong pagkatao. Pagbukas kong pinto, tahimik ang pasilyo. Narinig ko ang mahinang usapan sa sala. Si Dante at Lita. Hindi ko alam kung nagtatalo sila o nag-aalala. Marahil pareho. Dahan-dahan akong lumakat palabas. Nasa sofa si Dante, nakayuko, ang ulo ay nakasandal sa kaniyang mga kamay. Sa liwanag ng lampshade, nakita ko ang pagod sa batok niya. Ang anak kong minsang pinasan ko. Ngayon ay tila pinapasan ang buong mundo. Narinig niya ang hakbang ko at tumingala. Inay, tumayo siya agad nang makita ang bag sa kamay ko. Saan kayo pupunta? Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko muna siya. Gusto kong itatak sa isip ko ang mukha niyang iyon, hindi ang matigas na lalaking nagutos, kundi ang anak kong natatakot. Uwi ako. Sabi ko, uwi? Dito na po kayo nakatira. Hindi. Dito ako nananatili. Magkaiba iyon. Lumapit siya. Inay, gabi na. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganyan. Puweda. Walang mag-alaga sa inyo ron. May sarili akong kamay. Walang magluluto. Marunong pa akong magsaing. Walang magbabantay. Ngumiti ako ng malungkot. Iyon nga ang kailangan ko. Dante. Isang lugar na walang nagbabantay sa bawat hinga ko. Napailing siya. Hindi ninyo naiintindihan. Hindi anak. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Tumayo si Lita sa may pintong kusina. Namumula ang mata niya. Marahil umiyak. Marahil natakot. Hindi ko siya kinamuhian. Sa lahat ng ito, hindi ko siya itinuring na kalaban. Siya ay babaeng namamahal din sa aking anak at sinubukang gawin ang tama sa paraang alam niya. Ngunit ang tama para sa takot ay hindi laging tama para sa puso. Pasensya na, inay. Mahina niyang sabi. Tumingin ako sa kaniya. Alagaan mo siya. Pero huwag mo siyang hayaang akalain na ang pag-alaga ay pagmamayari. Tumulo ang luha niya. Lumapit si Dante at hinawakan ang bag ko. Hindi niya hinila. Hinawakan lamang. Parang umaasang sa hawak na iyon ay mapipigilan niya ang sandaling hindi niya kayang tanggapin. Inay, pakiusap. Ang pakiusap niya ay parang kutsilyong mapurol, hindi biglang sumusugat, ngunit dahan-dahang dumidiin. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin na babalik ako bukas. Gusto kong ibigay sa kanya ang kapayapaan na hinihingi niya. Ngunit kung ginawa ko iyon, mawawala na naman ako. Dante, sabi ko, buong buhay ko, inuna ko kayo. Hindi ko iyon pinagsisisihan. Pero ngayon, sa kaunting panahong natitira, kailangan kong unahin ang sarili ko. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil kung gipatuloy akong gimananachili hito, mamamatay akong ginji papatay. Nabitawan niya ang bag. Naglakad ako patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabagal. Ngunit hindi ako huminto. Narinig ko ang kaniyang pahinga sa likod ko. Narinig ko si Lita na humihigbi. Narinig ko ang orasan, ang refrigerator, ang tahimik na bahay na tila hindi makapaniwalang may alis. Pagbukas kong pinto, sinalubong akong gabi. Hindi ko alam kung makakarating ako sa terminal. Hindi ko alam kung may masasakyan pa. Hindi ko alam kung sasakit ang tuhod ko sa daan. Ngunit sa bawat hagbang palabas ng gate, naramdaman ko ang kirot ng katawan ko bilang patunay na akin pa rin ito. Ang hangin sa mukha ko ay hindi malamig. Ito ay totoo. Ang kalsada sa ilalim ng sinalas ko ay hindi ligtas. Ito ay malaya. Inay, sigaw ni Dante mula sa likod. Hindi ako lumingon. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil kung nakita ko ang muka niya, baka bumalik ako. Naglakad ako. Ang mailaw sa kalsada ay dilaw at malabo. May ilang asong tumatahol sa di kalayuan. May tricycle na dumaan, ngunit puno. Itinaas ko sana ang kamay ko, ngunit hindi na ako inabutan. Kaya nagpatuloy ako, dahan-dahan. 1, 2, 3 hakbang. Ang bag ay mabigat sa kamay ko. Ngunit mas magaan kaysa sa bigat na iniwan ko. Habang naglalakad, naalala ko ang unang beses na dinala ako ni Manuel sa sakahan. Bata pa kami nun. Wala pang maayos na bahay. Wala pang palayan na handa. Wala pang katiyakan. Tinignan niya ako at nagtanong, "Kaya mo ba rito, Elena?" Sumagot ako, "Kung kasama kita, kaya ko." Ngayon, wala na si Manuel. Ngunit marahil, kailangan kong sabihin sa sarili ko, kung kasama ko ang sarili ko, kaya ko pa rin. Pagdating ko sa terminal, halos nanginginig na ang tuhod ko. Umupo ako sa isang lumang bangko.
May kalawang ang gilid nito at may nakaukit na pangalan ng kung sinong matagal nang dumaan doon. Sa paligid, may ilang taong naghihintay. Isang lalaki na may sakong gulay. Isang ina na may natutulog na bata sa kandungan. Isang estudyanteng nakayuko sa cellphone. Walang nakakakilala sa akin. Walang nakakaalam na ako ay tumakas mula sa isang bahay na maganda. Walang nagtatanong kung uminom na ba akong gamot. May tinderangang kape sa gilid. Isa nga, sabi ko. Timpla po. Matapang. Ngumiti siya. Matapang talaga. Matagal ko nang gusto. Nang ibinigay niya ang plastik na baso, hinawakan ko iyon gamit ang dalawang kamay. Mainit, mabango, totu. Ang unang higop ay mapait. Halos masakit sa dila, ngunit napapikit ako sa sarap. Hindi dahil perpekto ang kapa, kundi dahil ako ang pumili nito. Malit na bagay lamang iyon sa iba. Sa akin, iyon ay isang deklarasyon. Ako si Elena. Gusto ko nga tapang na kape. Dumating ang bus bago magating gabi. Luma, maingay, at halos walang laman. Umakyat ako ng mabagal. Tinulungan ako ng konduktor, ngunit hindi niya ako hinawakan na parang mababasak ako. Inabot lamang niya ang kamay niya, at ako ang nagpasyang tanggapin iyon. Saan po kayo, nanay? Tanong niya. Sinabi ko ang pangalan ng bayan namin. Malayo-layo pa po. Alam ko. Umupo ako sa tabingang bintana. Habang umaandar ang bus, nakita ko ang mga ilaw ngang lungsod na unti-unting lumalayo. Iniisip ko si Dante. Sigurado akong hindi siya matutulog. Sigurado akong tatawag siya. Marahil hahanapin niya ako. Marahil magagalit. Marahil iyak. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag. Maraming missed calls. Dante. Lita. Dante. Dante. Lita. Hindi ko sinagot. Hindi dahil gusto kong saktan sila. Kundi dahil sa unang pagkakataon. Kailangan kong hayaan silang maramdaman ang bigat ng desisyon ko. Hindi ako nawawala. Ako ay pumipili. Napadala ako ang isang mensahe. Ligtas ako. Uwi ako sa sakahan. Huwag kayong mag-alala. Kailangan kong marinig muli ang sarili kong boses. Mahal ko kayo. Pagkatapos, pinatay ko ang cellphone. Sa biyahe, nakasandal ako sa bintana. Ang salamin ay malami sa pisngi ko. Sa labas, dumadaan ang dilim, mapunong parang anino, mabahay na tulok, maposteng ang ilaw na pumipikit sa bilis ng bus. Hindi komportable ang upuan. Masakit sa likod. Ngunit sa lahat ng sakit na iyon, may kakaibang ginhawa. Walang nagsasabi sa akin na umayos ako. Walang nagtatakip ng kumot sa akin nang hindi nagtatanong. Walang nagbabawal sa akin na tumingin sa bintana. Nakatulog ako sa pagitan ng dalawang bayan. Nang magising ako, humihinto ang bus sa terminal ng aming lalawigan. Maputla na ang langit, tanda ng paparating na umaga. Bumaba ako, bitbit ang bag, at sinalubong ako ngang amoy ngang lupa. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang amoy na iyon sa taong lumaki sa lungsod. May halong hamok, damo, usok ng kahoy, at malayong palayan. Para sa iba, ordinaryo. Para sa akin, pagbabalik, may tricycle na naghihintay. Saan po nanay? Sinabi ko ang pangalan ng lumang sakahan. Napatingin siya sa akin sa salamin. Doon po sa may lumang bahay ni na Manuel. Napangiti ako. Oh, dun. Kilala ko po ayon. Matagal nang walang tao ron. May tao na ulit ngayon. Habang bumibiyahe kami, unti-unting nagising ang paligid. May mga manok na tumitilaw. May mga babaeng nagwawalis sa tapat ng bahay. May batang papasok sa eskwela na inaayos ang bag. Lahat ay simple, hindi makintab, hindi perpekto. Ngunit lahat ay buhay. Nang makita ko ang lumang bahay, tumigil ang hininga ko. Mas luma na ito kaysa sa alaala ko. May bahaging bubong na kinakalawang. Ang bakuran ay tinubuan ng damo. Ang pinto ay may alikabok, at ang bintana ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Ngunit sa kabilang ang lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa bahay ni Dante. Pagtanggap. Bumaba ako sa tricycle. Binayaran ko ang driver. Tumayo ako sa harap ng bahay ng ilang sandali. Hawak ang susi na matagal nang nasa pitaka ko. Manuel, bulong ko, nakawi na ako. Pumasok ako. Sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Sa ibang tao, iyon ay amoy ng kapabayaan. Sa akin, iyon ay amoy ng gataong nabuhay. Ang sahig ay umingit sa ilalim ng paa ko. Ngunit hindi iyon reklamo. Parang pagbati. Ang sala ay halos walang laman. Nandun pa rin ang lumang tumba-tumba ni Manuel sa tabing ng bintana. May sapot ng gagamba sa sulok. May tuyong dahon sa may pinto. Ngunit nang hinila ko ang kurtina at binuksan ang bintana, pumasok ang araw ng buwang-buo. Hindi ito huminging pahintulot. Hindi ito natakot sa alikabok. Basta pumasok ito at dumampi sa mukha ko.
Umiyak ako, hindi malakas, hindi dramatiko, tahimik lamang, habang nakatayo sa gitna ng lumang bahay, binabasa ng liwanag ang ngapis niko. Naupo ako sa tumba-tumba, umingit ito sa bigat ko, ngunit tinanggap ako, dahan-dahan akong umindayok. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, walang skedule, walang listahan, walang matang nagbabantay, walang boses na nasasabing bawal. May gutom ako, may alikabok, may kailangang ayusin, may gamot na kailangan kong inumin, ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na utos ng iba. Ang nga iyon ay bahagi ng buhay na muli kong hahawakan. Binuksan ko ang bag at inilabas ang litrato ni Manuel. Inilagay ko ito sa maliit na mesa. Akala nila hindi ko na kaya, sabi ko sa larawan. Siguro may mabagay nga akong hindi na kaya, pero may mabagay na ako lamang ang dapat magpasya. Sa katahimikan, tila narinig ko ang mahinang sipol niya. O baka hangin lamang iyon sa bintana. Hindi mahalaga. Sa puso ko, kasama ko siya. Pagkaraan ng ilang oras, binuksan ko ang lumang kusina. May ilang gamit pa ron, kawali, kaldero, isang basa na tasa. Nilinis ko ang mesa gamit ang basang-basahan. Mabagal, putol-putol. Kailangan kong umupo ng 2 beses dahil sumakit ang likod ko. Ngunit walang sumuwi. Walang nasabing. Ako na, kaya ipinagbatuloy ko. Naksaing akong kaunting kanin, hindi perpekto. Medyo sunog sa ilalim, gaya nangyayari kapag matagal ka nang hindi nasasaing sa lumang kalan. Ngunit nang kainin ko iyon kasama ang asin at kaunting kamatis na nakita ko sa kapitbahay na tindahan. Napakasarap, hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa pagari. Sa hapon, dumating ang unang tawag. Binuksan ko ang cellphone. Si Dante. Matagal kong tinitigan ang pangalan niya bago sinagot. Inay, halo sigaw niya. Nasaan kayo? Pupunta kami diyan. Bakit ninyo ginawa ito? Alam ba ninyo kung gaano kami nag-alala? Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko munang lumabas ang takot niya. Pagkatapos, nang huminga siya ng malalim, saka ako sumagot. Nasa sakahan ako. Alam ko, papunta na kami. Hindi. Natigilan siya. Ano pong hindi? Huwag kayong pumunta para sunduin ako. Inay, hindi pwede ito. Delikado diyan. Mag-isa kayo. Paano kung, Danchi? Tumahimik siya. Makinig ka sa akin. Hindi bilang pasyente. Hindi bilang matandang kailangang bantayan. Makinig ka bilang anak. Wala siyang sinabi. Hindi ako umalis dahil galit ako sa iyo. Umalis ako dahil nawawala na ako sa bahay ninyo. Hindi ninyo ako sinasaktan sa kamay. Pero unti-unti ninyo akong binubura sa paraan ng pag-alaga ninyo. Alam kong takot kang mawala ako. Pero anak, matagal na akong nawawala sa sarili ko habang pinipilit ninyo akong maging ligtas. Narinig ko ang kapaginggan niya. Mabigat, basag. Mahal ko kayo, sabi niya. Alam ko, mahal din kita. Kaya nga sinasabi ko ito. Dahil kung mahal mo ako, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng gusto kong gawin ay komportable para sa iyo. Paano kung may mangyari sa inyo? May mangyayari talaga sa akin balang araw. Sa ating lahat. Pero habang hindi pa nangyayari iyon, gusto kong mamuhay, hindi lamang mabuhay. Matagal siyang tahimik. Pwede ba kaming bumisita? Tanong niya sa wakas. Mahina na ang boses niya, parang batang pagod umiyak. Bumisita o, sunduin ako hindi. Paano kung kailangan ninyo ng tulong? Sasabihin ko. Ngunit tulong ang ibibigay ninyo. Hindi kulungan. Hindi niya agad tinanggap. Alam kong hindi madaling baguhin ang takot. Ngunit sa pagitan ng katahimikan namin, naramdaman kong may maliit na pinto na bumukas. Kinabukasan, dumating sila. Nakita ko ang sasakyan ni Dante sa labas ng bakuran. Nakatayo ako sa may pinto, hawa ang tasa ng kape. Matapang. Mainit. Akin. Bumaba si Lita, may dalang basket. Bumaba si Dante, mukhang hindi natulog. Sa unang tingin pa lamang sa kaniya, gusto ko na siyang yakapin. Ngunit nanatili ako sa kinatatayuan ko. Kailangan naming matutong bagong paraan ng pagmamahalan. Inay, sabi niya. Danchi. Tumingin siya sa paligid. Sa damo, sa lumang dingding, sa bintanang bukas. Nakita ko ang pagkaalala sa mukha niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili niyang magsalita. Pwede ba kaming pumasok? Tanong niya. Napangiti ako. Isang tanong. Sa wakas, isang tanong. Pwede. Pumasok sila. Inilapa ni Lita ang basket sa mesa. May prutas, tinapay, ilang delata, at gamot. Hindi ko po kayo pipilitin. Sabi niya, halos pabulong. Dinala ko lang, baka kailanganin ninyo. Tuloy kayo. Sabi ko, magkape tayo. Nagulat si Dante. Kape? Matapang.
Halos magsalita siya, ngunit huminto. Nakita ko ang laban sa mukha niya, ang dating Dante na magsasabing bawal, at ang anak na sinusubukang matuto. Sige, sabi niya sa huli. Kaunti lang sa akin. Naupo kami sa lumang mesa. Hindi perpekto ang bahay. May alikabok pa rin. May sirang bahagi. May magkailangang kumpunihin. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nag-usap kami hindi bilang tagapag-alaga at inaalagaan, kundi bilang pamilya. Sinabi ko sa kanila ang gusto ko. Gusto kong manatili sa sakahan. Gusto kong bumisita sila tuwing linggo kung nais nila. Gusto kong may kapitbahay na pwedeng tawagan kung emergency. Ngunit ayokong may magbabantay sa akin buong araw. Gusto kong ako ang maghawa ng gamot ko. Ngunit papayag